Ibig sabihin ito. So guys, oh, may ano siya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. For sure naman hindi naman bawal pumunta dyan eh. Kasi may signage yan kung bawal. Ayun. So inaalala ko para tayo bababa. So feeling ko hindi tayo makakaakit mamaya. Oh shit, paano to? Ah, dito lang pala. Sanay kasi ako nakagunting to eh. So hindi ko na pinilas ng todo dito kasi magkakalat lang tayo. Woo! Dang eh. Tapos dito yung tent, tapos pwede na dito yung sunshade para pag nagluluto tayo, no. Tapos ayun, boom. Tapos nandun yung bike natin. Ah, malamig. Ito yung kagandahan sa gravel bike guys, oh. Pwede siya sa ano. Alright, what's up guys? So, hindi tayo makapag-ingay ng masyado kasi napakaaga pa. Ito yung oras guys, 7:47. Pero maaga pa yan. Siyempre, walang pasok ngayon. Yung mga trabahador nating kapitbahay ay nagpapahinga pa, no? So ngayon ay kasi napag-isipan ko guys na mag-camping. I mean, yun yung magiging sunod na trip ko dito sa buhay ko sa Japan. Ang mag-camp. Kaso nga lang is hindi pa kumpleto yung ating gamit at wala pa akong alam na lokasyon kung saan tayo pupunta sa ating pagka-camping. Kung saan yung magiging ano natin, magiging location kung saan tayo pupesto, magiging spot. Pero dito guys is meron na akong camping table at mini camping chair. So mumurahin lang naman itong binili ko kasi tatry ko pa lang. Kasi yung nakikita kong iba is masyado malaki, hindi kasya sa bike natin. So may hirapan tayo niyan, no. Kaya ngayon is ito na lang muna, pansamantagal. Tapos punta tayo ngayon dun sa dagat at maghanap tayo ng spot para kung sakaling makompleto natin yung ating mga gamit ay pwede na tayo mag-camping. So tent na lang at lutuan ang kulang ko. So mamaya pag-usapan natin dun, no. Grabe yung panahon, no. So mamaya nga pala ay uulan guys. So nasa weather forecast ng Apple ay 40% uulan ng 12 mula 12 PM hanggang gabi, pataas yung percent. So meron pa akong 8, 9, 10, 11, 12 4 hours para magliwaliw. Kasi after nyan, pag umulan na, wala na. So taong bahay na naman tayo, hindi tayo makakaalis. Mamaya kasi magkasakit ka pa eh. Eh di ba, ang hirap naman magkasakit dito. So yung windmill na yan, nag-ano kami dyan, yung malapit dyan is nagtalaba kami guys. Nakuha kaming talaba doon sa bandaron. Tapos dito yan, tatawid ka dyan sa napakahabang tulay, tapos ikot ka dyan papunta doon. So may magandang spot din doon. Kaso ang pinoproblema ko is yung parking ng bike natin is napakalayo. Tapos ang dami natin dala. So kung pag nakompleto, hindi lang yan yung magiging dala natin. Tapos yung bike natin baka mamaya mapahit ng hangin eh makatumba sa parking. Kasama kasi ng mga kotse yung parking eh. O ang worst is mawala, manakaw yung bike. Although safe naman sa Japan, kaso hindi natin may iwasang mapaisip ng ganun. May mga times naman na may mga nawawala din ditong bike. Kaso nga lang is
wag na doon. Dito lang tayo. Hanap tayo spot dito. So, tatry lang naman natin maglatag ng konti. Tapos, yun. Para pag nakumpleto yung gamit natin, kaya tayo mag-camping. Ito yung masarap pag weekend eh. Tapos yung 2 days yung wala mong pasok guys. Ay nako, lubusin mo na yung Sabado mo. Kahit magpakapagod ka buong Sabado mo, wala ka magiging problema. Ay sarado na to. Dati bukas naman to ah. Bago nga yung chain. Na-excite ako sa mga luto-luto eh. So ngayon hindi naman tayo makakapagluto kasi wala pa tayong lutuan. Pero may ano na ako, may mga kaldero na ako na pang camping. Wala pala akong stove. So ang dami nagpi-fishing oh. So dito na tayo guys. So tawid lang tayo dito sa kabila, no? Ibig sabihin ito. So guys oh, may ano siya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. May warning sign eh. Will prevent coastal erosion. The coastline will be ended. I'll be eroded. So try natin banda-banda ron guys. Aray ko. Kasi ito fishing area to eh. Nakakaano naman to, nakakahiya. Ang dami na mimiwas. So dito tayo. Yun ang pagkakamali kong hindi dinala guys. Panyo. Ako nga pala ay may allergy. Pero may ano, may tao dun no. Sinabi ng bawal pero may namimingwit dun. Ay, sana makakita tayo ng ibang spot, no? Ayoko dun, nahihiya ako dun eh. Ang inang content creator tong vlogger na to. Mahihiyain. Pwede na dyan, no? Ito, gilid ka na ng dagat. Tatambay lang naman tayo guys eh. Hindi man tayo magkakamp mismo. At ang daming tubig. So, parang bawal pumasok. Ito yung kagandahan sa gravel bike guys, oh. Pwede siya sa ano. Nagpata kayo guys, sorry. Pwede siya sa lubakan. Ang lutong nung mura ko ah. Feeling ko may mga talaba din dyan guys. Dito sa mga bato-batong yan. Yung mga ano, anti-waves ba yan? So gusto ko dito, dyan sa baba na yan guys. So di ko lang patay mga kababa dyan. Baka pwede ano. Hanap tayo ng way kung paano pa papunta dyan. Sana may daan no. Natutuloy na yung mga iniisip ko ah. Kaso walang daan. Ayun, para meron dun ah. Eh wala nga ano. So wala tayong magagawa kung dito mawid. Tatawid din natin yan. Gusto ko talaga doon sa baba eh. For sure naman hindi naman bawal pumunta dyan eh. Kasi may signage yan kung bawal. Yun. So inaalala ko para tayo bababa. Tangina pag hindi tayo pwede bumaba, pwede na dito eh. Ay, mababaw naman pala oh. Ayan oh. So kayo kayang iakit yung bike mamaya. Tangina matarik guys. Back up. Fall back. Kaya to dito. So bahala na mamaya. Yeah. Ang taas. Ang lambot pa na buhangin. So feeling ko hindi tayo makakaakit mamaya. Bahala na. Yeah. Sarap. Oh, may mga tao din napunta dito. May mga yapak ng ano eh. Grabe. Natutupad na. Ganda dito. What the view. Pero mas maganda dito kung summer na guys. Or mas mainit na. No? So sala ako nang napuntahan siguro. Para mas maganda dun sa kabila oh. Pero by the way okay na dito. So wala naman ako nakikitang talaba oh. Kasi ganyang part, ganyang style yung pinangunguhaan namin ng talaba dun sa may windmill. So ito na yung setup natin. Mag setup na tayo. So dito na lang tayo no. So pakita natin Pinoy tayo. Ito kasi sa nanay ko, member siya ng ano, tupad. Nice. So kaysa bumili ako ng camping hut,
dala ko naman to, kaya naisip ko, ito na lang. Kagastos pa ba wala naman makakita ng ibang tao dito. So unahin ko, hindi kasi ako sanay mag-camping So sa buong buhay ko parang third time ko pa lang to. Yung unang 2 beses ay may kasama akong mga kaibigan na sanay mag-camping, pero ngayon is solo tayo. Upuan guys, tapos itong lamesa. So hindi ako maalam mag-build nitong lamesa guys. Paano ba to? Yun! Ay na, pag-set up pa lang pala, ubos na agad yung oras, no? Napanood ko sa YouTube. Second hand ko lang kasi to binili. Kasi guys, hindi naman talaga ako bumibili ng mga bago na hindi ko naman kailangan ng bago. Katulad nito. Hindi ko naman kailangan bagong lamesa, hindi ko naman kailangan ng bagong kung ano-ano. Oh shit, paano to? Ayun. Nakakita tayo ng... So, nire-recall ko lang yung napanood ko sa YouTube. YouTube is life. Yun. Yun. Dali naman pala. Di ka pala maliligaw kasi may tali siya. I think this is the patungan. Mabuti yung paa niya may takip, no? Kasi kung hindi, papasukan to ng buhangin. Di ba? So, this one ay dito. Hindi ko lang alam kung pwede dito Kung pwede dito mag-camping ng ganito lang. Hindi naman tayo magtatagal dito guys. Pauwi din tayo maya-maya. Kasi uulan nga ng 12. Tapos ito na yung kanyang table. Paano to? Unahin daw yung may tabas. Para dito. Tama ba? Hey! Suot! Yun. So salat to. Dito lang pala. This one sa huli ulit. Okay nga naman to guys So pasensya na kayo, singhot ako ng singhot ha. Kasi alam nyo na may sipon ako. Tapos hindi tayo nakapagdala ng panyo. Yun ang katangahan ko sa buhay. And syempre, try naman nating magamit yung ating lamesa. Yung mga lalagyan ko naka-plastic lang. Kasi nga naisipan ko lang kayo ng umaga to. May nalimutan pa ako isa pa guys. Kung mamadali ko kasi baka abutan ng ulan Shade. Ganda sana kung may shades dito. 3-in-1. So wala pa tayong pang coffee maker. Parang hindi ko na kailangan yun. Hindi naman kasi ako mahilig sa sobrang tapang na kape guys Kaya feeling ko ayoko ng coffee maker. Tapos thermos na may mainit na tubig. Oh my god. So dalawa kasi yung nilalagay ko. Pag isa kasi matabang, kaya dinadalawa ko talaga. Sanay kasi ako nakagunting to So hindi ko na pinilas ng todo dito kasi magkakalat lang tayo. Alam mo naman dito sa Japan, bawal dito magkalat. Sumama na lang kayo sa pag-grills natin, no. So kape guys, kape. Tingnan niyo yung ating sport. Ito kasi yung binili ko para ang dadalhin ko isa lang. Hindi na ako magtitindor at kukutsara. Sarap dito. So ang mali ko lang guys ay hindi ko nadala yung cellphone holder ko para dito sa tripod. Wala, nagmamadali talaga ako kanina. Kasi nga, nag-walking lang ako sa labas ng bahay. Tapos pag-check ko sa weather, 12 pa yung ulan So, meron pa akong ilang oras para maglibang sa sarili ko dito sa Japan. Alam niyo naman dito sa Japan is, ayun, hindi naman sobrang lungkot. Malungkot talaga. Woo! Quality yung thermos ko. Mainit. Hi guys, sakit dila ko. Init nito. Kala ko malamig na. Maganda yung nabili kong camping mug, camping cup ba to tawag dito. Kasi akala ko hindi ganun kainit kasi ang lamig nito sa labas. Tapos paghigop ko ay grabe. Ang dami ko pa man ding higop. So guys, sala yung suot ko na naka-heat tech lang ako sa loob tapos naka-short.
medyo malamig pala, mahangin pala dito. So ang good thing kasi nga uulan mamaya, to make sure na lang na hindi ako mababasa kung sakali yung abutin. May dala akong kapote. So itong kapote ko gagawin kong jacket, I mean pantalon pambaba. Ano to, may himulmul pa. Actually pampintura namin to eh. At nilalamig yung pambaba ko. Di ba? Pin protector din to eh, di ba? Hindi nga to tinatagusan ng tubig kaya hindi tatagos dito yung hangin. So medyo nilalamig ako. So ganito na lang magiging style natin, no. O di ba? Yung kapote is nagamit ko ngayon para sa lamig, hindi para sa ulan. So nagpalit na din ako ng bonnet kasi nga ang lamig, guys. Yan, yung mga namimingwit doon, meron doon namimingwit eh. Mga nakamakakapal na jacket. Tapos ako, nakaganto lang. So, nai-imagine ko na, kasi meron na akong lutuan sa bahay, no? I mean, meron na akong mga kaldero. Tapos yung butane kasi na nakikita ko dito, guys, is yung, alam mo yung pang sangyup, yan na yung nasa screen natin. Ganyan, eh malaki masyado para ilagay sa bike natin. So kung magluluto tayo, malaking sasakupin, almost 1/4 na lang yung matitira dito pag ganyan. Ganito kalaki siya. So hindi ko, pwede naman sa baba, kaso nga lang ang pagdadala ang mahirap, ang ilalagay natin sa bike. So ito lang kasi yung basket natin. So bala ko kapag summer na talaga at may extra budget, mahal din kasi yung basket na pangunahan, lalagyan ko pa tong basket sa una para yung ibang mga gamit is pwede sa unahan, tapos yung iba pwede sa likuran. Kasi pag dito ko lahat sinalpak, pwede naman yung mataas, eh unbalance masyado, ang hirap magbike, lalo't yung bike natin is napakagaan, so napakabigat sa likod, ang hirap, pwede tayong ma-accident sa daan. Tapos yung bibiling kong burner ay maliit lang, pwede kahit sa baba na lang siya. Tapos yun, tapos dito tayo magluluto. So nai-imagine ko na kasi idol ko talaga si Boss Reed, si Reed Motovlog. Kaya kung mapapansin nyo, kung nanonood ko, nakasubaybay ka sa akin, yung nagmo-motovlog ako, yung imik ko parang na-adapt ko kay Reed. Kasi nga, siya yung laging pinapanood ko, siya yung kinokopya ko kung paano mag-edit, kung paano mag-video, kung paano umimik, yung ganon. So hindi naman ako kasing galing niya. At least yung ibang bagay is na-adapt ko sa kanya. So nag-vlog siya sa camping. Sabi ko parang ang ganda mag-camping ah. That time winter dito. Ayun, sabi ko tapusin ko lang itong winter, mag-ano ako ng pang-camping. Mag-i-invest ako. So mamimili ako ng mga gamit. Tapos yun, so dito tayo magluluto, dito kakain. Tapos gusto ko kasi may tent. Bibili din akong tent, guys. So mahal din yung tent. So tent dito. Pag dito sa dagat, siguro maghapon lang ako. Kasi ayoko naman ng magpalipas ng gabi sa dagat. Kasi alam niyo naman dito sa Japan, prone sa tsunami. Kaya nga dito, tama nyo, dito ang daming ganyan, yung pamblock ng mga waves, pamblock ng mga alon dito sa Japan. Kasi nga napakalakas ng hangin dito. Tapos prone to sa tsunami. Ito kasi Pacific Ocean na yan eh. So ito yung map, guys, oh. Kita ba yung screen natin? Full na to eh. Yan, nandyan tayo. Andito. Yan, no. Tapos ito Pacific Ocean na yan, no. Oh, yan, no. Anong katapat natin? Oh, wala na tayong katapat na bansa. Hindi ba? So kaya ayoko magpalipas ng gabi dito. Baka mamaya is sumama yung panahon or mag-earthquake man lang. Eh lagi kasi nag-earthquake dito, eh baka tayo ay maano ng alon. Siguro feeling ko kasi umaabot hanggang dyan yung alon dito pag gabi eh. Pwede matataas, kaso nga lang is delikado mamaya eh, mas masyadong mataas yung alon na hahampas. Eh kawawa naman tayo, uuwi na tayong posible kung makita pa ba tayo pag natangay tayo ng alon. Tapos kita niyo yan, guys, yan oh, seawall yan na napakataas. Kagandahan dyan is pwede ka maglakad-lakad sa taas, pwede ka magbike. Tapos ganun sila ka-protective dito kasi 'di ba alam nila na maano yung tsunami dito, eh ginagawa nila ng paraan hangga't maaga para maging safe yung mga residente. So yun, kaya kesa naman mag-inom ako ng mag-inom kada weekend, ang ginawa ko na lang is what if mag-unwind na lang ako, mag-ano ako ng ibang trip. Kasi yung trip namin na gantong camping is
way back na nandito pa si Tikboy, yung kompleto pa kaming mga nauna sa Japan. Nauna sa Japan. Although hindi man ako nauna sa Japan. Kumbaga yung mga batch namin na taga Quezon na dinat na namin dito. Lalo na yung mga kaklase ko na siya dahilan kung bakit ako nandito, gawa kay Brandon. Siya yung nauna. Sabi niya sa amin magkakatrabaho kami sa Calamba nun. Sabi niya sa amin is kung gusto daw namin mag-Japan, magja-Japan daw siya. Uuna muna siya, tapos pag okay, siyang bahala sa amin. So yun, awa ng Diyos, sinabi niyang yun is tinupan niya lahat. Kaming lahat na magkakasama dun sa apartment sa Calamba is nadala niya lahat dito. Na-recommend niya. Although iba-ibang company yung napaglagyan namin, pero isang agency at siya yung dahilan kung bakit kami nandito. Yung iba nakauwi na, tapos yung iba is nakabalik na ulit dito, katulad ko. Nakauwi na ako. Akala ko okay na ako sa Pilipinas, pero ang hirap mamuhay sa Pilipinas. Napatabang naman kanina, ang tapang sa sa asukal, sa tamis. So ayan, ang hirap mabuhay sa Pilipinas, guys. So dito is mahirap din naman talaga mabuhay. So sa sahod namin is hindi naman kalakihan kasi talagang sahod namin dito sa Japan. Kaso nga lang, ibang-iba kesa nasa Pilipinas ka. Kumbaga times 3 kesa yung mga sinasahod mo sa Pilipinas. Kumbaga magiging konting shortcut lang to para medyo umangat-angat ka. Pero sa totoo lang is hindi naman talaga ganung kalaki yung sahod dito. At the same time, yung mga bilihin din is napakamahal, lalong-lalo na yung bigas na pinakaunang importante. Pero yung buhay ko dito is napakasarap kesa no okay na sa Pilipinas na wala akong time magganto. Puro kayod, wala man napapala. Although siguro baka sala lang yung mindset ko doon or diskarte ko doon. Pero wala ito yung gusto kong buhay na, di ba nag-grab ako? Okay, ang kita sa Grab malaki. Kaso nga lang katawan ko pagod, sobrang pagod talaga. Kaya kong kumita sa Grab ng 5,000, 4,000 sa isang araw. Pag palagay mo na 4,000, gagas ka ng 1,000, di may 3,000 ka pa. Magtatabi ka ng 1,000 para sa hulog, may 2,000 ka pa. Tatabi ka ng 500 sa pang maintenance. Kada biyahe mo yan, ha. Di ba may 1,500 ka sa isang araw? Kaso nga lang is nandun yung stress, nandun yung minsan matumal, doon ka may stress, tanghali pa lang, di ka pa nakaka 1,000, kailangan maka 1,000 ka, alas 12 pa lang ganun. Tapos wala akong social life, wala akong exercise sa katawan, lagi lang nakaupo kasi nagdadrive. Tiyan ko nun, ang laki-laki po. Tapos ang dali ko na hingalin. Tapos nagdadrive ako everyday 10 hours, 12 hours. Pinaka worst ko nung nangyari sa akin, 18 hours akong nagdadrive, inabot ako ng sobrang traffic sa Manila. Pero kumita ako ng 6K nun. Ang kapalit nun, kinabukasan hindi ako nakabiyahe. Umalis ako alas 4 ng madaling araw, tapos nakauwi ako sa apartment ko dun sa Cavite ay alauna na ng madaling araw. Sabi ko, anak lang tete. Tama ba? 18 hours? O basta, i-compute nyo na lang. Hindi ako nakabiyahe kinabukasan kasi sobrang lambot na lambot ako. Pag tulog ko, nagising ako alas 2 na ata ng hapon, alas 12. Tapos lambot na lambot pa ako. Hindi na ako nakabiyahe kasi ayoko bumiyahe ng tanghali na. Gusto ko lagi umaga, uwi ng gabi. Ganon. Although malaki yung kita, pero ewan ko, hindi pa din sapat kasi nasa Pinas ako. Madali umuwi ng probinsya namin. Madaling pumunta kung saan-saan. May kotse. Pero wala akong ipon. Sabi ko, Tapos, ang hirap. Lagi ako may sakit kasi nga, nasa kotse lang ako. Na din ako kumakain sa kotse Sabi ko hindi ko kaya to. Nagkampanya naman ako. Ang liit ng sahod. Sabi ko paano na to, Lord? Tapos sabi ko dun sa fiancé ko, bumalik kaya ako sa Japan kasi sabi naman ng boss ko, kung gusto ko bumalik is magsabi lang naman ako. So yun, nagkasundo kami. Sabi ko gusto ko magpakasal tayo, gusto ko magkabahay tayo. So hindi ko kayang gawin dito sa Pilipinas. Anong gagawin natin? Sabi ko, sacrifice ako, ilang taon lang. Pakasal tayo, after nun. So yun, nagkasundo kami. Punta ako dito sa Japan. Tawag ulit ako sa boss ko. Awa naman ng Diyos, okay naman performance ko doon sa trabaho. Kaya, nagsabi ako sa boss ko is, madali naman siyang umuo. Hindi siya nagdalawang isip. Tinanong niya lang kung hanggang kailan magtatrabaho dito. Sabi ko, kahit 10 years. Pero mag-uwi-uwian naman ako noon kung sakaling aabot ako ng 10 years dito. Ayun, dito sa Japan, 8 AM to 5 PM ka lang mag-work. Tapos mostly katulad ngayong buong April is buong Sabado wala kaming pasok. So buong April, Saturday at Sunday wala kaming pasok. Tapos next month is isa lang Saturday ang may pasok kami. Parang ganun. Tapos
sa hapon ang dami mo pang magagawa. Tapos yung kita mo ayos naman, nakakapagpadala ka, makakapag-ipon ka pa. So yun, nandito nakakabili ako ng bagay na gusto ko, nakakain ako ng gusto ko, pwede pa ako magbigay kapag may sobra akong pera. Alam mo yun, consistent yung kita, tapos hindi ka nai-stress. Ang unang naging kalaban ko lang naman talaga dito at ang laging kalaban ng mga OFW is kalungkutan at saka ka-homesikan. Homesick baga. Ganun. So wala tayong magagawa kasi pinili ko to. Baka naman sabihin nyo, kawasa ka, pupunta-punta ka dyan sa Japan tapos magdadrama ka ng ganyan. Sa akin lang is I want to share my experience with you guys. Kung ano yung naramdaman ko sa Pilipinas. Kaya sabi ng mga tropa ko, akala ko ganda na ng buhay mo sa Pilipinas eh, bakit bumalik ka pa dito? Kung alam mo lang pare. So naikwento ko nga ng ganyan. Natakot na sila umuwi kasi nag-iisip na din sila na umuwi kasi isa-isa na kaming nag-uuwian ng Pilipinas. So natakot sila. Ayaw niya. Sabi, hindi pala muna ako uuwi, natatakot na ako. Kasi ano pa sila, kung baga hindi naman sa pag-ano yung buhay namin ngayon is hindi naman ganun nakahirap. May masasandalan pa akong pamilya ko. Pero sila, para sila lang yung bang mas nakakaangat kasi nandito sa abroad. Eh ano pa yung dadatnan nila sa Pilipinas? Kaya sabi ko sa kaila, mga tol, magnegosyo muna kayo bago kayo umuwi ng Pilipinas. Ang hirap nang wala kang negosyo dun tapos magkukumpanya ka lang din naman. Depende kung may mapasukan kang ibang company. Eh sa atin naman kasi yung mga skilled worker guys is sobrang titipid magpasahod ng mga kumpanya eh. Welder, kano na mapasahod sa yan. Tapos ako metal painter dito pero okay naman, patay-tay ka lang sa trabaho. Pinakamaganda dun sa buong araw mo 2 hours ka lang magpipintura. Minsan pagka medyo matumal pa yung company hindi ka makakapagpintura maghapon, papunas-punas ka lang din ng mga materyales, magpe-prepare ng mga bakal na pipinturahan, ganun. Tapos pag inabot pa yung oras mo na hindi pa nakaprepare lahat, hindi ka na makapagpintura, next schedule na yun, bukas ka na ulit, ganun. Kaya ito yung masarap dito guys sa abroad, yung kahit na hindi ka professional, kahit wala kang mga papel or kailangan patunayan na o ganito, professional ka sa gantong larangan, engineer ka, nurse ka, ganyan. Dito is kahit sa convenience store, kahit sa 7-Eleven ka lang mag-work, kaya mo mabuhay dito. Kumbaga sobra-sobra pa. Kung solo ka lang, no? Tsaka masarap dito sa Japan. Napakapayapa, tapos napakatahimik, walang chismosa. Ayun. Yun nga lang, mag-ingat tayo sa ibang mga Pilipino kasi minsan ibang mga Pilipino ay sila yung hihila sa po babae. May may friend, hindi ko naman siya friend. Klase. Ganun. Pero awa naman ng Diyos is wala na dito sa Japan. Kasi wala siyang naging kaibigan dito sa amin. Kasi ganun yung ugali niya. Tsaka dito sa ibang bansa is matututunan mo talagang makisama. Ayun lang. Yan, nag-share na ako sa inyo, no? Kasi wala tayong ibang gagawa dito kundi mag-unwind. Si Jericho daw ay susunod. Hindi ko lang alam kung natuloy ba to. Alas 9 na. So, alas 12 ang ulan. So, good thing naman, may dala tayong plastic na malaki. If ever naabutan tayo is mga gamit natin, mapaplastic natin. Tapos may kapote naman tayo. Ito, suot ko na nga yung isa kasi nilalamig ako kanina. Malakas yung hangin dito. Pag ganun ba yung hangin? Kasi kung makikita nyo, yung windmill is doon nakaharap. Ibig sabihin, mula doon, papunta dito yung hangin. Explore natin to, no? Kaya na pa tayo nakaupo. Tika, igop muna tayong kape. Sayang naman yung kape natin. So tumabang na yung kape. So dito tayo bumaba kanina. So may namimingwit dun, no? So wag na lang sana pumunta dyan kasi nahihiya na ako. So explore natin to. Ay, pwede dito guys, oh. Kasi ang iniisip ko is, kunyari, may mapapagtalian tayo ng ng parang sunshade natin na naka-add to cart ko pa lang. Hindi ko pa na-order nalimutan ko kagabi. Tapos dito yung tent, tapos pwede na dito yung sunshade para pag nagluluto tayo, no? Tapos, ayun, boom. Tapos nandun yung bike natin. Pwede dito, magandang spot to guys. So, pag nakompleto yung ating iniipon na pang camping, is dito tayo pupunta. Hindi tayo mag-overnight, pero maghapon tayo dito mula umaga, tanghali. Ang gusto ko lang kasi may tent, may hihigaan, para kung sakaling katulad yan, nainip ako. Pwede akong mahiga, pwede akong maupo. So, ang problema ko ngayon, paano ang akit mamaya? Ang lambot. So, sabi ko kay Jericho, may daan dito sa gilid. Ito kasi papunta na sa kanila yung malapit sa dagat nila. Yan, no? Pwede siya dyan lumusot. Pinapasunod ko siya dito. So yun, yung ating yung ating setup dun. Paano kung may tent pa dyan, tapos pwede kang mahiga-higa, sarap.
Ganda lang yung ano eh, pinapanood ko sa mga nagka-camping eh, nag-unwind ganun. Masarap sana kung hindi pa ulan mamaya, kaso nga lang uulan, kaya wala tayong magagawa kundi samantalahin yung wala pang ulan at nandito tayo para mamaya kahit sa bahay na lang tayo maghapon. Tapos bukas ay papunta naman kami ng Uwiska kung saan kami nag-aral, kasi si Chuncha yung kasama ko sa bahay at si Gino is may padala dun sa bagong empleyado ng company namin na Pilipino na kinuha ni boss. Tagalokban, Quezon lang din naman yun. So may padala silang mga product from Pilipinas. So kukunin nila. At the same time, may flower park doon. Ngayon kasi spring season, is tamang tama para makapunta tayo sa Bulaklakan. Although may pollen allergy ako, so sabi ko okay na yan. Kasi isang beses lang naman sa isang taon yung spring eh. Makita ko man lang yung kagandahan ng mga cherry blossom dito sa Japan. So nakakita naman ako sa gilid-gilid, pero iba pa din yung park na pupuntahan mo, no? I mean yung puro bulaklak talaga. So nakakita ako nito, ano bang tawag dito? So nakakain na ata to, no? So dyan muna, bubuksan ko mamaya. So na-imagine ka na yung mga gagawin, no? Tayo na. Andun, no? Pwede. May talian tayo ng sunshade. Tapos may tent, tapos magluluto tayo, tapos maghapon tayo dyan. So gusto ko lang subaybayan kung hanggang saan tong alon na to kapag ka nag-high tide. Kasi pag nag-high tide, eh wala na. Yan, no? Sarap, oh. So yung sa may Talabahan na pinupuntahan namin, ang pinakamaganda kasi dun is parang ganito, yung ano, bato-bato yung ating pagtatayuan ng tent, kaya much better kaysa buhangin. Kaso nga lang, yung sinasabi ko nga, yung parking is napakalayo. Eh ayoko mawala pa yung bike natin sa parking. Wala namang guard dito, hindi uso guard dito eh. Ganda, oh. Si Jericho for sure susunod yun. May dala yung pamiwas. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Oh, isang buwan na yan sa'yo ah. Nalimutan ko. Si ating hiniram ni Eko last time. Ano, ayos band trip ngayon? May iba naman. Iba naman. May naka-add to cart pa nga content eh. Naisip ko na nga dun, no? Tent tapos yung sunshade para sa lutuan, nakatali doon sa kahoy. Ganda ng pustong ito ah. Oo nga. Ito mo, tama yun para hindi tama yung hangin. Nagdiretso pa nga ako doon eh. Ito yung pinakamagandang tiningnan ko. Ang hirap lang umakyat dyan. Nalubog! Ako yung patagilid. Sabi ko, gugu natin kasi. Nakita. Inaantay ko nga kaya napakita sinisilip. Nasaan na kaya yun? Sa susunod yun, di na nag-reply eh. So guys, dalawa na kami dito. Road bike, oh, pandagat. Parang maganda dito magtala ba? Wala nga ang talaba dun, no? Ano ba? Low-tide? Siguro sa ilalim yan, no? Sa ilalim nga. Sa ganyan nga kami na. Di ba tayo nun? Dun. Ay, oo pala. Lagi mo na akong di sinasama. Di ba minsan baliktad yung temperature ng tubig niyan? Minsan eh kahit gantong malamig pa, mainit yung tubig eh. So try natin yung mga kawasak. Malamig. Pero hindi katulad sa shower room. Yun, no, parang may talaba dun, no? Meron yan. Ilalim. Pero dun sa... Pero the best doon, katabi lang talaga ng ano, ng buhangin. Dito medyo lalakadin mo pa eh. No? Lulubog ka pa talaga. Ay, yung isa, oh. Ay, hindi na ako nagpunta, masyadong mani. Malayo yung lakarin. Saan ka nagbaba? Diyan din, sa binabaan mo. Yun, oh, tama yun. Kita mo yun. Agit na ngayon. Sabi ko, puta, parang di ako makakakit mamaya. Nalubog. Ay, nandito na yung namimiwas, oh. Sabi na nga ba. Nandun yung kanina eh. Na malayong yun. So, mga kawasak, naligpit ko na yung gamit. At mukhang ulan na din. At may pupuntahan pa kami. Nandiyan na pala sa Eko. Hello po. Humabol. So, ang problem namin, yung packet dyan, malambot kasi yung buhangin. Kaya naman yun. Magaan naman yung bike. So, bigat pa nga yung laman eh, kaya sa bike eh. Lamig. Try natin kung makakaahon, no? So, sana kayanin. Timbang medyo mababa. Buhat! Mas madali magbuhat.
Nalaglag na. Mahirap boy, nalubog. Laglag yung ano ko, pump. Ayun, pipigik. Yan no. Tangay na. Akay. Yan. So yun lang. Ha. Dito? Saan tayo daan? Dito natin. Ah. So yun lang mga kawasak, hanggang dito na lang. Palubat na din tong camera natin. Kita yung dinaanan mo. So next time na trip is sana kompleto na yung gamit. Kasi ako pala ay nag-iisa-isa din ang ano, yung pagbili ng mga gamit sa pang-camping. So lang, hanggang dito na lang. Ride safe always sa inyo lahat and peace out. Bye bye.